halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta, nung pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Ito kasing si BP Sara Duterte, nung panahon na nanuntok siya ng sheriff, pinadisbar yan. Lately naman, yung tungkol sa confidential funds, tungkol dun sa pagmumura niya at pagtitreat sa Pangulo, kay F. Elisa at kay Speaker Martin, pinadisbar din yan ng isang dating PDP laban. At yung pangatlong nagpadisbar sa kanya, si Attorney Larry Gadon. Pero hindi siya dinidisbar. Kung titingnan natin, mas matindi yung ginawa ni Sara na pagtitreat ng pagjugi at yung kanyang mga malulutong na pagmumura at yung panununtok niya sa sheriff. Kung titingnan natin, mas matindi yung ginawa niya. Pero magtataka ka, hanggang ngayon, hindi pa inaaksyonan ng Korte Suprema ang disbarment case laban kay BP Sara Duterte. Samantalang si Larry Gadon, napakabilis. Sabi nga ni Larry Gadon, dahil ba siya ay Marcos loyalist, kaya ganun kabilis ang pag-disbar sa kanya? Alam naman natin, di ba, halos lahat ng mga justices sa Korte Suprema ay appointed ni Duterte. Napapaisip tuloy tayo ngayon kung dahil ba sa pag-appoint sa kanila, kaya tinatanaw nilang utang na loob, kaya hindi nila dinidisbar si Sara Duterte kahit napakarami at napakalaki ng ginawang mga kasalanan. At ngayon ay mukhang sinalba pa nila sa impeachment. Totoo ba ito, Korte Suprema? Tatanong lang tayo kasi nagtataka po ang sambayan ng Pilipino. Real talk.